So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Kapihan branch para sa update natin. So meron akong gustong ipagkumpara or comparison video dito sa Flex 125 at yung LTS 125 ng FKM. So umpisa na natin yung ating comparison review para dito sa dalawang motorcycle na to. Alin nga ba ang sulit or mas prefer nyo or mas bet nyo? So comment yan sa baba para at least malaman ko at mapag-usapan natin sa comment section. Ayos na ayos yan. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay. Okay, para sa kanyang price, di hamak na mas mababa itong si Flex 125 na nasa 60,000 yung kanyang cash. Para naman sa LTS 125 ng FKM, nagkakahalaga siya ng 67,900 para sa kanyang cash. Watch TV and step out fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing if this world is a place worth saving. I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my... So yun na nga, umpisahan natin dito sa front para kay Rusi Flex 125 dito sa front view. Ganda yung ating style para dito. Masasabi ko na unique style yung kanyang front dito sa kanyang handlebar. Puro yan kanto. Unique style din yung ating headlight and masasabi ko dito na lahat ng kanyang ilaw ay naka-LED na rin. Astig, di ba? Ganda rin ng formahan nitong Flex eh. Gusto ko yung ano niya, yung pagka-aggressive ng kanyang looks, tsaka ang daming sharp design. Dito naman kay LTS, maganda rin naman yung kanyang front view. May mga patulis din tayo rito. Ang premium ng looks niya rito dahil may FKM na emblem. At tsaka unique style na aggressive din. Tapos ang brusco din nung kanyang headlight. At lahat ng lights neto ay naka-LED na rin. Para dito ay naka-telescopic fork tayo rito, naka-single disc brake, naka-dual pot caliper, naka-mugs, at naka-tube type para naman yung isang to. Para sa size niya ay 70-90 by 14. Ganun din naman kay LTS na naka-telescopic fork tayo rito, naka-single disc brake, naka-dual pot caliper at naka-mugs din tayo rito. Tubeless na yung isang to at yung size niya medyo maliit, 80 by 80 by 14. Pareho tayong may gulay board na maganda rin yung kanyang design para dito sa Rusi. FKM naman, meron din tayo ritong malawak din na gulay board. Pero nandito sa gulay board yung kanyang battery. Dito naman kay Rusi, wala siyang side stand kill switch. Pero kay FKM, meron tayo ritong side stand kill switch. Ilang handlebar na naka-digital panel na rin tayo rito. Magaganda rin yung mga switches. Meron din tayo ritong hazard switch. At meron din tayong kill switch para dito. So meron tayo ritong USB port sa kanyang harap. Meron din tayong side pocket. Simple lang yung ating ignition para dito kay Flex 125. At meron na rin tayo ritong utility hook. Ganun din naman dito kay LTS, naka-digital panel na rin tayo rito. Maganda rin yung kanyang mga switches. May hazard switch na rin tayo rito. At dito naman is wala tayong USB port sa kanyang side pocket. Pero nandito sa kanyang underseat compartment yung ating USB port. Meron din tayo ritong utility hook. At mas maganda yung design niya para sa kanyang ignition. Maganda parehas yung kanilang upuan. Malambot at makapal pero mas premium yung datingan nitong kay LTS. Para naman sa kanyang underseat compartment, ito yung itsura nung kay Rusi. Nandito kasi yung battery niya kaya medyo hindi siya masyadong malawak. Ito naman yung itsura ng ating gas tank. Meron din tayo ritong helmet hook. Dito rin kay LTS, mas malawak yung kanyang compartment. Ayan, meron na nga tayong mga nakalagay na gamit. Meron tayong helmet hook, tsaka mas malinis tingnan itong gas tank niya. Naka-air-cooled na rin tayo rito kay Flex 125i. Gusto ko yung datingan ng kanyang blower dahil meron siyang cover. Stylish din yung datingan natin dito sa kanyang muffler. Naka-air-cooled din naman tong kay LTS pero wala siyang cover para dito sa kanyang blower.
pero stylish, tsaka naka dual exit yung kanyang exhaust. Maganda rin at maangas din yung kanyang design para dito sa Flex. Dito naman, mas matabang tingnan, etong kay LTS. Meron din tayo rito mga patules. Halos same lang din naman sila ni Flex 125 pagdating dito sa likod. So, dito sa side ng kanyang CVT, meron tayo ritong kickstart. Naka-monoshock din tayo rito. Maganda rin yung design ng kanyang CVT. Kay LTS naman, naka-QJ Tech na rin tayo rito para sa kanyang CVT. Wala tayong kickstart dito pero yung kanyang monoshock is adjustable at meron siyang baso. Para naman sa taillight nila na halos unique style din. Maganda rin yung itsura nung kay Rusi. Na light, taillight, tsaka park light. Ayan. Ang ganda rin ng datingin niya. Meron din tayong plate light dito. Dito naman sa LTS, para siyang ice cream. Yung ice cream cone yung datingan ng kanyang taillight. LED na rin yan. Nandito naman yung kanyang signal light sa side. Meron din tayong plate light para dito. I wanna be free. I gotta find a way to believe. All I know is that if I give up then it's over. So ayan, sa tingin nyo, alin nga ba ang mas prefer nyo, no? Pares natin yung abot. Itong motorcycle na to, pares natin silang abot. At alin nga ba ang mas sulit sa inyo? Kung si Rusi nga ba, comment nyo sa baba. Or si LTS, comment nyo nga rin sa baba. So, kayo nang bahala. Dahil pera nyo naman yan, kung ano ang mas bet nyo sa dalawang motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa iyo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. I will make it happen one day.